So, ayun na nga, no? Naghahanap ka ba ng mapagagastusan o mapupuntahan ng Christmas bonus or 13th month mo? Gusto mo ng motor? Yan. Tara, vlog natin yan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Mga dapat mong malaman sa Israel 150 FI. Let's go! So, ayun na nga, no? Ito na nga po ang ating bagong Israel 150 FI. So sa mga nagtataka sa inyo, no, sir, marami nang nag-review niyan. Marami na rin nakapag bigay ng specs niyan. Pero syempre dito tatalakayin natin ng buo yung price, specs, then yung mga dapat ninyong malaman dito sa unit na to. Lalong-lalo na sa mga nakakuha ng previous na nitong Israel 150 Fi. Tara, isa-isahin natin to sa inyo. Let's go! So alina at magsimula na tayo dito sa ating mags. Meron siyang sukat ng gulong na 130 60 by 13. Naka-aluminum mags na rin po siya. Then yung fender po niya sa harapan, plastic. Dinala natin lang kung anong material ginamit dito, kung ABS. Dito may decal siya na sports. Then meron siya rito dalawang bolt na ina-assure ko sa inyo na hindi ito stainless. So expect nyo nakakalawangin to. Naka-regular telescopic front shock po siya. Then ang braking system niya po sa harapan, disc brake, regular disc brake lang po siya, regular brakes. So dumako naman tayo dito sa kanyang headlight. So kung mapapansin nyo, no, medyo malutong na rin po yung kanyang headlight, medyo matigas-tigas na. At meron itong brand na Taipa. So, full LED na rin po siya lahat. Pati yung daytime running light niya, sample lang po natin kayo. Ito po ang sample na kuha ng kanyang daytime running light pagka naka-on. Then, ito naman yung kanyang headlight, which is may passing light. High, and then low. At syempre, dumako naman tayo dito sa kanyang windshield. Ang windshield niya, kung mapapansin nyo, parang may kahawig, ano? Pero ayoko na sabihin ko ano yung kahawig. Pero ito, matigas na plastic din ang ginamit dito. Sure na hindi siya ganun masisira, hindi siya ganun madali maputol o mabiyak. Pero hindi siya scratch resistance. Kung mapapansin nyo, kahit bago yung motor nyo, pinunasan nyo lang siya ng basahan, may mga pakatagad ng scratch. Kumbaga, takaw siya sa scratch talaga. Pag konting punas lang, magkakagasgas po agad. So, dumako naman tayo dito sa kanyang panel gauge, ano? So, ito ang panel gauge natin siya. Meron siyang black background light, then white po yung mga font natin, then red po yung font ng kanyang fuel pagka ito ay nasa warning sign. Then, iilaw din po ang kanyang fuel sign na indicated dito na kailangan mo na magkarga ng gasolina. Then dito mo rin makikita yung turn signals niya pag ginoon mo siya ng kaliwa. Then ito naman po yung sa kanan. At ito ang kinagandahan dito. Once na pag inon mo siya, umiilaw yung kanyang ignition key. Pero syempre, ito rin mga handle switch niya, na kung tawagin nila halo switch. Hindi ko rin alam kung bakit tawag nila dyan halo switch. Ano? Tapos dito sa bandang driver seat, kung mapapansin nyo, meron siya magandang footboard at pwede mong iangat ang mga paa mo rito. Kung ikaw ay medyo may katangkaran, ako po ay 5'7 ang height, para gusto mo ng relaxing at maglo-long ride ka, ilapat mo lang yung mga paa dyan. Ito po ang view niya pag nakasakay ka sa motor. O, di ba? Gwapong-gwapo. So, dumako naman tayo dito sa ating transmission. Ang transmission natin ay CVT. Then, dito makikita nyo ang kanyang yan. Ito po ang kanyang oil filter. Yan.
Then sa likod, same pa rin po sila ng sukat ng gulong sa harapan at likod. 130/60 by 13, same brand, Yuan Xing. Then nandirito na po ang kanyang caliper, which is nakapwesto sa kaliwa. Then ito naman ang kanyang rear shock na 300 mm ang sukat. Then meron din siyang tire hugger para iwas putik. Then, ayan, version 2 na po yung mags niya. So sa mga nagtatanong, lahat po na nire-release namin ngayon na FI, version 2 na po lahat ng mags. So wag na po kayong kabahan na baka, sir, baka umaano ako, mabasagan ako ng mags, gano'n nakikita ko sa iba, hindi ho. Ang version 2 po natin matibay at wala na hong nagrereklamo na may crack yung kanilang mga mags. Then dito meron din tayong reflectorize. Then dito meron tayong LED lamp para sa plaka. Para kahit gabi, nakikita ko ano yung plaka. Then full LED na rin po ang kanyang rear lights yan. Papakita ko sa inyo kung paano siya nagana. Yan, pag pinatay mo siya, wala. Pero pag ginon mo ang daytime running light, pagka pinreno mo siya, yan. Pakita natin sa inyo pagka gumagana ang signal light. Yan. Yan sa kaliwa. Yun. Diba? Then, ang cooling system ng makina natin is fan type. Pero, meron din siyang oil coolant na nandito sa loob. Hindi lang natin siya mapakita. Pero sa ibang vlog naman, nasabi naman na yan. Then, meron din tayo ritong side pocket para sa mga basa, palagay na kung ano-ano. Cellphone, pero hindi ko kasyang rito, isang bote ng tubig. Then, meron din po tayong charger port. Kung kailangan ikay nalolobat at long drive ka na, pwede ka mag-charge dyan. Then, eto nga rin po ang kanyang fuel. Pindutin mo lang po ito, tatapat mo lang siya sa seat. Fuel. At bubukas na to. Take note lang guys, hindi ito kagaya ng 150N na napapasukan po ng tubig. Wala pa po kaming cost or wala pa po kaming kaso na napasukan ng tubig ang FI or Easy-Ride 150Q carb type. So meron nga pala siyang fuel tank capacity na 12 liters. So akala ng iba na ibabasa nila sa manual 6 to 8 liters lang daw. As per compare po ng mga sinasabi ng mga customer natin, na pag nagpapa-full tank daw po sila, umaabot daw po sila ng 11.8 or saradong 12 liters po ang kanilang pinapakarga. Then take note guys, pag sinara nyo to at gusto nyo buksan yung kanyang fuel, itatapat nyo muna itong susian natin sa seat. Then tsaka nyo lang po mapipindot yung seat, then yung fuel. Pag nakabukas po yan, sir, mag-auto lock po yan, hindi nyo po mapipindot yan. Kaya wag po natin siyang pwersahin at baka masira. Dahil wala pa hong available ng keyset ASI, ignition key ng Easy-Ride 150 FI at ng Easy-Ride 150Q. Then sa upuan naman, pipindutin mo lang to. Ayan lang po ang compartment niya. Guys, hindi ko kasya rito ang full face, half face o nutshell. Only documents, then raincoat lang po ang maaaring magkasya rito. So, yun na nga guys, nakita nyo na at napaikot ko na rin sa inyo ang ating Easy-Ride 150 FI. So, punta naman tayo dito kasi sure may mga magtatanong naman po sa inyo, no? Yung mga front suspension niya, then rear suspension niya, which is okay naman. So, sa mga masisela na gusto magpalit ng aftermarket, pasok naman po dyan yung mga pang NMAX. Ang sukat lang po niya is 300 mm. Sa mga gusto magtaas po, pwede naman po. Pwede, sa gusto mag-lowered, pwede rin naman po. Siyempre, kailangan nyo pa rin pong i-lowered yung harapan. Para kahit pa paano naman, pantay siya. Yan sa usaping fuel consumption. Sir, if EFI yan, so ibig sabihin, sir, mas tipid yan kaysa sa carburetor. Oo naman, kahit sa man anggulo tingnan, naman siya talaga, mas matipid siya. Pero syempre, depende pa rin kasi yan sa driving habit nung sasakay.
Meron kasing yung throttle habit niya, yung mabomba siya, then yung max load ng motor talagang sinasagad niya, sobrang bigat. Siyempre, yung mga OBR, tapos ang takbo mo lang 20-20, for sure naman na talagang malakas kumain ng gasolina yan. So, depende kasi meron tayo rito mga rider na yung kung tawagin natin throttle therapy, yung nagiginhawaan sila pagka humahataw sila sa daan. Yung mga tumatakbo ng mga pinakamababa yung 60, yan, yung mga inaasahan nyo magkukonsumo yan ng gasolina ng mga 38 to 40 kilometers, which is tested naman po sa mga nakakuha na din, nakapagbiyahe na po na Sorsogon, nakapagbiyahe na po ng North Loop o nakabiyahe na ng malalayong lugar. So sa mga nagtatanong naman po, sir, yung mga panggilid niya, ano po bang kasukat? Ang kasukat po nito, marami nang gumagawa, Easy Ride 150 na bell, pasok po dyan yung GY6 150, then sa lining, pasok po yung isang buong clutch housing o clutch assy ng Easy Ride ng NMAX, then yung bola po niya kasukat SkyDrive, then click. Then ang stock na bola po niya is 15 grams. Hindi ko lang sure sa tigas ng mga RPM ng center and clutch niya. So, dumako naman tayo sa presyo. Baka dito kasi ma-hook up ko kayo at dito mapunta ang yung mga Christmas bonus at 13-month pay. Ito, sa mga customer natin na gusto kumuha ng cash, meron siyang SRP na 75,000 pesos. Then pag ika-cash nyo siya, 71,300. Kung paano sir, kamusta ko sa budget, gusto ko installment lang. Meron naman tayong dalawang option. Meron tayong regular down payment, which is 9,300. Then, kung kukunin mo siya ng 30 months, 4,000 sarado ang yung monthly. Then, 4,563 sa 24 months. Then, kung gusto niyo pa akong magdagdag ng down payment, pwede naman po kayong mag-chat sa page namin. Then, bibigyan po namin kayo ng other quotation. Then, meron naman tayong higher down payment, low interest, which is magda-down payment po kayo ng 24,300. Then, magma-monthly na po kayo ng 3,317 sa 18 months. So, sa mga magtatanong, sir, yung mga binanggit mong monthly na yan, sir, may rebate pa yan? Yes po, may rebate po yan. Once na makakapagbayad kayo on or before due date, meron tayong 300, then 400 na rebate. Ang 300 na rebate natin kung magbabayad lang po kayo sa mga mismong store ng Motorstar. So, ang 400 na rebate, sir, paano po ba makukuha yan? Makukuha nyo lang yan, ganun din, on or before due date, pero sa mga payment channel natin. Kagaya ng GCash, Paymaya, 7-Eleven, Cebuana, Palawan, then yung pinakawalang charge natin, which is over the counter ng Metrobank. Linawin ko, over the counter. Wala po tayong online ng Metrobank. Kundi over the counter, pupunta lang po kayo sa mismong Metrobank. So, yan guys, sana na explain ko sa inyo ng maigi kung ano ang nilalaman ng isang Easy Ride 150 Fi at kung ano ang mga presyo. So sana kung may mga katanungan pa kayo at naipaliwanag ko sana, at kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment dito. Then humihingi lang din po ako sa inyo ng tulong na please like and follow mo yung aking Facebook page, then subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Please hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga balita, specs, presyo ng ating mga unit dito sa Motorstar Caloocan. So sa mga tanong, mag-comment na lang po kayo. Maraming salamat po. Peace out. Bye-bye.